So finally mga idol, meron na nga pong kupunan itong si LeBron James. Ang Philadelphia 76ers ay nagdiriwang sa pagkuha nila at pagpirma dito ni LeBron James. Aalamin ho natin ang reaction ngayon ng Lakers, especially si Luka Doncic, dahil meron ng panibagong kupunan itong si LeBron. Aalamin din natin kung bakit yan ang napiling team o kupunan ni LeBron. Ang dami-daming team na talagang humihikayat at nagbibigay ng malaking offer sa kanya. Pero bago yan, mag-intro muna tayo ng mabilisan po mga idol. So ito nga po, pinag-uusapan ngayon sa social media, especially sa mga NBA fans, sa mga fans ng Lakers and fans ni LeBron James. Nakapirma pa na po ng kontrata si LeBron, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, meron ho siyang tinatawag natin na 2 years contract po dito po sa Philadelphia 76ers. Meron pong $8 million na deal with player option. So maganda yan. Hindi na po lugi dyan si LeBron mga idol. Ito na po yung pang 24th season ni LeBron sa NBA at inaasahan na ma-extend pa po yan. Marami hong sinabi dito at talagang ibinunyag, no? Nagbigay din ng saloobin etong si LeBron James. Ang sinabi ni LeBron pagkatapos siyang pumirma ng kontrata sa 76ers, ito po ay still want to sacrifice, I still want to work. Ibig sabihin, gustong-gusto pa talaga ni LeBron ng maglaro, and lagi niya pong ine-emphasize na gustong-gusto niya talaga ang larong basketball at hindi matatapos sa Lakers lamang ang kanyang paglalaro. Kaya nga po nakahanap siya ng panibagong team. Pero marami nagtatanong, bakit daw hindi pinili ni LeBron ang Cleveland, ang Warriors, no? Ang dami diyan, ang Miami Heat, kasi ang Miami Heat nagbigay ng YouTube video update, no? Tapos biglang binura. Ito po ang dahilan dyan po mga idol. Pinipili po ni LeBron ngayon yung hindi ganoon kalakas na team. Bakit? Kasi kapag sa malakas na team na napunta o naglaro si LeBron, hindi na po makikita kung magkakaroon ng improvement yung team. Nagigits nyo po mga idol, ang Philadelphia 76ers, hindi naman yan nasa top team, no? Hindi naman ganun kalakas yan. Pero makikita ho ang impact niyan once na pumasok na at naglaro si LeBron. Alam naman natin na loaded na, no, sa mga player o star player ang 76ers, pero na i-priority etong si LeBron James. And ayon na rin po sa ating mga nakuhang update, etong si LeBron ay gagamitin agad, no, sa starting 5 lineup po dito sa nalalapit po na NBA season, which is maganda na po yan. Meron pa pong sinabi si LeBron na talagang nakakatawa din. Sinabi ho niya, I thought I was done with the season ended, yung nakaraang season po, no, ng NBA nung nasa Lakers pa po siya. I was pretty sure I played my last game. At ito pa sinabi niya, but I still true love this game and I have more to give. Ibig sabihin ho niya, talagang gustong-gusto niya yung paglaro ng basketball, kaya kahit saan team siya mapunta, mahina man o malakas, wala akong problema sa kanya. Pero para sa akin po mga idol, alam nyo, iba yung magiging impact nito sa Lakers, especially dito po kay Luka Doncic. Alam naman natin na ngayon na ang Lakers ay humina na po ng humina, and then bawasan na po ng 50% yung mga fans na sumusuporta sa Lakers, dahil nga po kung saang team mapunta itong si LeBron, susuportahan niya ng mga Lakers fans. Alam naman natin, pinapanood natin ng Lakers dahil kay LeBron, di ba? Totoo yan. Pero ngayon hati na. Si Luka kasi humakot din niya ng mga fans sa Lakers, pero hindi po ganoon karami. Unlike dito kay LeBron James, ngayon nasa 76ers siya, asahan natin nadadagsain at dudubugin po ng mga fans ang Philadelphia dahil kay LeBron James. Ito pa po mga idol, no? Ngayon po alam naman natin na si LeBron James ay medyo nasa edad na, nasa 41 years old na po siya. At ito po yung pang 8 season po niya at unang championship since 2020. Alam naman natin na hindi biro yung pinagdaanan ni LeBron sa Lakers, pero deserve naman ni LeBron na mai-priority. Natatandaan niyo po yung sinabi ng agent po ni LeBron James na kapag saang team ho siya mapunta, kinakailangan siya ang maging mata nito o pinakasentro. Kung mapupunta po kasi sa Warriors etong si LeBron, hindi siya ang magiging mata o magiging sentro ng Warriors. Kung mapunta naman siya sa Cleveland, hindi rin siya ang magiging mata o pinakasentro nito, kasi marami ng magagaling
magaling na player ang Cleveland. Sa Miami Heat, ganun din. Sa Philadelphia, alam naman natin, hindi man ito pasok sa top na teams dito sa NBA, kapag ka pumasok si Lebron, magbabago na ho ang sitwasyon. Kaya naman patuloy nating suportahan kung saang team man maglalaro itong si Lebron. Sa Philadelphia 76ers, congrats dahil nakuha nila ang caliber player, ang legendary, no? The living legendary na si LeBron James. So i-update ko kayo ulit mga idol sa next update natin dito kay Lebron. Tututukan natin si Lebron sa kanyang mga susunod na journey. Maraming salamat.